Yusek, ano po ang opisyal na assessment ng Malacanang sa naging takbo po ng unang 3 araw ng impeachment trial? Hindi po mandato ng ehekutibo ng palasyo ang mag-assess sa nakaraang 3 araw. Di ba? Sinabi niya, dito muna tayo sa impeachment. Kasi yung sagot naman niya kay Mayor Baste, na ano niya rin yan na matatakil niya yan. But anyway, sabi niya, hindi sila dapat nagbibigay ng assessment. Sinabi niya, ganito kabobo ito si Claire Castro, hindi kami dapat nagbibigay ng assessment. Which is, yun naman talaga yung tama. Why? Kasi ayaw mo, as much as possible, naisipin ng taong bayan na kayo ang nagpasimuno nito. Malacanang ang nagpasimuno nito. Besides, si Inday Sara is part of the executive. And ikaw, parang nangyayari kasi is, yung Congress is attacking the executive through Inday Sara. So, dapat ikaw, bilang isang member, bilang isang executive official ng Bayang Pilipinas, dapat medyo ang leaning mo is doon sa opisina ninyo, doon sa grupo ninyo, which is the executive. But, dahil nga naniniwala kayo sa rule of law, and wala naman nagsasabi that impeachment is not in the Constitution. It's unconstitutional. Hindi naman. Yung proseso ng ginawa nilang impeachment kay Inday Sara is unconstitutional, but the impeachment itself is constitutional. So, dapat talaga hindi sila nagbibigay ng statement. Yun ang sinasabi niya, wala daw silang assessment. Because they should not assess dahil nga they're not part of it. Tingnan mo, yun ang sinabi niya. Tapos Na hearing sa impeachment na involving the Vice President. Ito po ay trabaho po ng mga sa Senado at definitely ang mga taong bayan din po ay dapat din po siguro mag-monitor para ma-assess din po nila sa sarili nila kung ano ang nagaganap sa ating bayan. Ma'am, follow-up. Nakikita po ba ng palasyo na naging patas po at maayos ang proseso ng Senado bilang impeachment court at may komento po ba ang Pangulo? di ba? Sabi niya, di ba maganda sabi niya, hindi kami dapat nag-assess. Ang dapat na nag-assess ay yung taong bayan because ang involved talaga dito is yung taong bayan. Sila ang magde-decide. Aside from itong impeachment court, kailangan mapanood nila ito para makita talaga nila kung ano yung mga nangyari, di ba? But as to Malacanang, ano kami dyan? Hands off kami dyan. Nandito lang kami para tanggapin kung ano yung magiging decision dyan kasi trabaho nila yan Wala kaming we don't have any hand on that. Diba? Maganda na sana nag-follow up. Mga ebidensyang naipresenta ng prosecution sa unang 3 araw. Thank you. Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy. Tangin niya. Ayun na. Yun ang masama nun. Tek yan. Okay na yung sagot ng una Biglang nagbigay ng opinion. Sa nakikita po natin, naging maayos ang daloy. Ganyang kapuro lang utak ni Claire Castro. Ganyang kabobo yan. May instruction sa kanya. Huwag kayong magko-comment. Sabihin nyo, no comment tayo, hands off tayo dyan sa impeachment na yan. Kasi pinagbibintangan tayo na tayo daw ang ang may gusto niyan. So, iwasan natin na magbigay tayo ng mga komento na lalo tayong pagdududahan. Yun naman yung sinabi niya ng mga unang salita. Pero putang ina, biglang nabasa natin, napakita naman, naging maayos ang daloy. Putang ina. Di ba, sinabi mo nga na hindi kayo dapat nag-a-assess. Tapos nagbigay ka ng assessment mo. Kinang ina, boba ka talaga. Inutil ka talagang tao ka. Ang ganda na nung simula hindi kami dapat nag-a-assess. Taong bayan nag-a-assess. Biglang nabasa natin, napakita naman, naging maayos ang daloy. Di assessment yan, putang ina ka. Pantakin mo, galit na galit ka kay Inday Sara for using an intellectual quote coming from a poet. Tapos ikaw, kinokontradict mo yung mga sinasabi mo. Ganyan, para kang isda. Para kang goldfish. Inang kakasabi mo lang, nakalimutan mo na kagad. Alam niyo ba ang isda? Ano yan? Dahil sa lit ng utak niyan, madali niya nakakalimutan yung mga bagay. Minsan nakakalimutan niya isda siya Si Claire Castro ganun. Nakalimutan niya kagad, split second, na dapat hindi siya magbigay ng update, opinion, assessment patungkol sa impeachment. Kasi hindi talaga ethical yun para sa isang opisina na hindi naman involved, nagbibigay ng kanyang opinion. Ang inabobo talaga ng hearing sa Senado. Sunod na tanong mula kay Maris Olalili, TV5.
Good morning, Yusek. Yusek, yesterday, during the impeachment trial, Attorney Narvasa mentioned that NBI is under DOJ and DOJ is under the Office of the President. So there were insinuations that, in a way, the President has influence over this case. Ang ganda ng tanong. DOJ has, President has the influence over this case. Ako, kung ako spokesperson, how will I answer this? This is how I'm going to answer it. Again, it's within the powers. It's within the Senate impeachment court's decision whether itong mga insinuations na ito is yung believable. It's up to them. Nabanggit man yung mga pangalan natin dyan. Again, we stand firm that we should not make any statement about the impeachment because we do not have any hand on that. Wala kaming control diyan. Comments whatsoever, wala. Because again, ayaw namin na ma-impluwensyahan ng executive kung ano yung desisyon magiging desisyon ng Senado. Gusto namin maging independent sila. So, no comment. Yung sinasabi ng presidente, involved sa atake kay Inday Sara, no comment kami dyan. Let the senators decide whether totoo ba yan o hindi. Diba? Ganun lang, kasimple. Ano sagot ni Abno? Vice President, how would you like to respond to that? Yung bang gusto niyang iparating? Nag-i-insinuate ba siya na mayroong kinalak? Putang ina, bumulwak na. Bobo talaga, no? Ang bilis talaga niya mag-break ng karakter. Alam mo kung bakit? Putang ina, kasi bobo eh. Alam mo, sabi nga nila, when emotion is high, intelligence is low. And this person always has a high emotions and always consistent. Meron talaga siyang low IQ. Oo, low intelligence. Firm siya in the beginning. And then, ang dali niyang ma-trigger sa mga tanong ng mga reporter. Dapat ikaw ang may control sa mga reporter. Dapat ikaw nagko-control sa kanila na, Madam, as much as I want to comment on that, let's leave it to the senators. May tanong na naman. Follow-up question po. Ganun. Again, our position is we should not make a comment about it. Let's just wait for the process to roll. And let us wait for their decision whether it's sufficient, insufficient, guilty or not guilty. It's up to them. We're just here as spectators, and we cannot give you any comment, statement because we are not in the position to. Simple as that. Tapos kagad yung press conference. Putang ina yan kasi epal ito. Sabik ito sa aruga, sabik ito sa sabik siya sa yung atensyon ng tao dahil alam niya 2 years na lang, tain na naman ang tingin sa kanya ng mga Pilipino. Isang taon na lang, wala na sa posisyon si Bongbong Marcos. Wala nang silbi ito. Magtatrabaho na to sa TV5, sa ABS-CBN, sa GMA, magtatrabaho na to doon. Magiging normal na news personality na lang ito dahil lang para meron silang pinagtatawanan, ganun, naipapit sila. Bobo man to, wala mang utak to. Ang bilis niya mag-break ng karakter. Sabi ko nga sa iyo, napakasimple lang ng trabaho ng spokesperson. Sabihin mo ano yung mga magagandang nagagawa ng administrasyon. Kung hindi mo alam yung sagot sa tanong sa iyo, balikan mo sila, humingi ka ng sagot doon sa mga taga-gobyerno. And then, yung nakaraang question about this, ito yung sagot. Kung may follow-up question kayo, let's park it. Ipaparating ko ulit sa kanila. Yun naman trabaho ng isang spokesperson. Wala kang sariling opinion because ikaw nga ay mouthpiece ng bobong presidente. Pero ginagawa niya pa rin. I mean, putang ina niya, maniniwala ka sa tao na to. Yung trabaho niya, hindi niya alam kung paano niya gawin. Wala, napakahina nitong dapat pa ba natin pinapansin to? Okay lang. Wala mo kasing balita, kaya kailangan pansinin na lang tayo itong mga ulul na to. Baka akala nila ang gagaling nila Pero lagi natin sinasabi sa inyo na sa totoo lang, sa dami ng issue, sa dami ng taka sa gobyerno, tangina, mag-focus lang tayo rito. Solve na tayo, pero hindi. Hindi kailangan talaga pansinin din tong mga ganito kahit na nakakasawa na. Kailangan pa rin natin gawin to keep the fire burning sa puso ng mga Pilipino. Putang ina ng mga tumantakay mo, pasweldo mo yan, palamon mo yan. Lahat ng damit niyan, makeup niyan, pati yung shampoo niyan, puta lahat galing sa atin. Imagine yan. Tapos papayag tayo, ginagago-gago tayo niyan. Di gaguhin din natin. Natin hintuan itong mga ulul na ito. Tama ng Pangulo sa pag-imbestiga patungkol sa pagbabanta ng Vice Presidente sa kanyang buhay? Well, there were questions about it. Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI,
kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay andun na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo. Para ipakita at nag-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito ay ang Galit ka. Ba't gigil ka? Bakit ang bilis mo magsalita? Ba't ang tapang-tapang mo? Eh bakit nung hinarap ka nung mga OFW sa Canada, ba't tatameme ka, nagsumbong ka pa sa polis? Hindi ka naman pala matapang. Tangina, diyan ka lang pala sa podium matapang eh. Yan ang problema sa inyo eh. Pagka nasasampal kayo ng katotohanan, puta, napipikon kayo eh. Kasimple-simple naman nung tanong eh. They're insinuating that the president is behind this dahil siya ang may hawak. Then sasabihin mo lang naman it is the burden of proof is with the accuser. So if they're accusing the president of that, then they're in the right avenue to prove na the president has a hand on it. Nasa sa kanila na yan, they have to prove it. Kasi kami, we will deny it. Ganun lang naman kasimple yun. But then again, it's up to them. Nandiyan na sila sa korte. So, kung ano yung ebidensya na meron sila, to prove that, just show it there. Kami naman, naniniwala naman kami sa capacity ng Senado para, desisyonan ng lahat ng mga ito. So, nasa sa kanila. As simple as that, di ba? Ito yung kung ano-ano pa sinasabi. Nagmamadali pa magsalita. Tangina, akala mo kagaling-galing eh. pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, 2 tao nakakita ito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo. At buong mundo, sinasabi na it's not even a grave threat, direct threat. It's a conditional threat. Kahit nasabihin nyo pang walang conditional threat, tangina. Ano yan? Lahat tayo when we are emotional, nakakapagbitaw ng mga ganyang salita. Tama ba yun o mali? Minsan tama, minsan mali. Pero impeachable ba yun? Hindi. Impeachable ba yun? Hindi. Kasi putang ina naman, kalinaw-linaw eh. Kalinaw-linaw eh. If, huwag ka mag-alala sa buhay ko pagka namatay ako, at pinapatay nila ako, may kinausap na rin akong tao na patayin sila. Halimbawa, si Inday Sara namatay sa dengue. Na lumabas, dengue. Mag-activate ba yung sinabi niya na patayin mo rin sila pag namatay ako? Hindi. Hindi. Kasi dengue kinamatay niya eh. Pero pag namatay ako at pinapatay nila ako, alam niyo naman yan eh. Pagka bigla nagkaroon ako ng bala sa utak, bigla sumabog yung kotse ko, putang ina, alam na natin kung sino may pakana niyan. Sabi nga nagsusumbong siya sa taong bayan. Nagsusumbong siya sa taong bayan na if something happens to me, singilin niyo sila. Because walang ibang gagawa nito kundi sila. Ganun lang naman yun eh. Plain and simple. Kung gagawin nating literal, okay man lang din. Pag ginawa niyong literal, makikita mo dun. Sa literal na meaning nung sinabi niya, na hindi mag-activate yung threat niya kung walang mangyayari sa kanyang masama. Matatakot ka lang sa threat niya kung may plano kang gawan siya ng masama. Sabi niya mamamatay sila pagka namatay ako at pinatay nila ako. So, ibig sabihin, papatayin niyo talaga siya. Bakit? Kasi, ganun ba? Kung mamamatay siya, pag pinatay namin siya, wala naman kami interest, papatay siya hindi niya kami ipapapatay, quits lang. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. But the fact na threatened kayo sa sinabi ni Inday, ibig sabihin, may plano talaga kayo. Papatayin si Inday because you were threatened na pag na may nangyari sa kanyang masama sa pamamagitan ng katarantaduhan nyo o dahil sa inyong mga gawain, may mangyayari rin sa inyong masama. Pag na-threaten ka doon, ibig sabihin, may plano ka talaga kay Inday. Paulit-ulit na yung usapin na yan. Pero paulit-ulit din nilang sinasabi. Kaya paulit-ulit din nating ika-counter na yes, alam yan ng buong mundo and the whole world knows and the whole world thinks, mga bossing, na walang kwenta ito. Putsang ina, ginalit nyo eh. Ginalit nila kaya nga ang pinapakita nila yung mismong video lang na si Inday Sara yung nagsasalita. Hindi nila pinapakita ano yung reason. Kaya nga tinanong nung defense what's the reason why this Zoom meeting happened? Hindi nga masabi nung testigo nila na nangyari yun dahil sa Quadcom hearing na ipinakulong itong si Zulica Lopez. At itong Zulica Lopez na ito ay planong dukutin sa madaling araw, dalhin sa kung saan, at feeling nila threat yon sa buhay ni Zulica Lopez dahil hindi naman siya kriminal, pero bakit ginaganon siya? Yun na yun. Yung mga circumstances na yun magtutulak sa isang tao to say things na baka ayaw naman talaga niyang sabihin. Diba? But then again, nasabi niya yun and hindi naman niya dinideny at malinaw sa ating lahat that it was conditional. It was conditional. Sinabi niya na kung wag kayong mag-alala if something happens to me at sila yung may kagagawan, I asked someone to do the same to them.
Tangina, nagtatanga-tangahan na naman kayo eh. Ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito. Imbestigahan. Imbestigahan and then klaruhin dun sa part. Alam mo, kay Inday Sara, klaruhin kung seryoso ba siya dito. O kung hindi naman pala, joke lang naman pala yun. O hindi dapat wala na yan. Ganito lang kasi yan eh. If you really think, itong si Marcos, Lisa Marcos, Bongbong, and ito si Romualdez, if they are really matreten sila doon sa sinabi ni Inday, they should have filed cases against Inday Sara for uttering those words, for grave threats. They should have, but did they? Hindi. Hindi sila nagsampa ng kaso. Ibig sabihin, walang kwenta yun sa kanila. Kung doon mismo sa mga kay Presidente, sa kanyang asawa at kay Martin Romualdez, kung sila mismo wala silang interest, ba't nagkaroon ng interest yung mga congressman? Kasi nga, wala silang makita na pwedeng ikaso kay Inday. Grave threat, tapos impeachable offense yun. Tangina niyan. Ang tagal-tagal si Pangulong Duterte tinatakot lahat ng mga kriminal sa Pilipinas. Putang ina nyo, pagpapatayin ko kayong lahat. O, pag hindi kayo nagsitino, na-impeach ba si Pangulong Duterte? Hindi naman. O, ano ba sila? Nagsampa ba sila ng impeachment for threatening etong mga kriminal? Hindi naman. O, sino ba yung tinitreaten ni Inday Sara? Kriminal naman yung tinitreaten ni Inday Sara. So, masama ba mag-threaten ng kriminal? Hindi. O, ba't mo naman masasabi na kriminal? Boss Dada, yung tinitreaten ni Inday Sara. Kalinaw-linaw nung sinabi niya eh. If something happens to me, pinapatay nila ako. O kung pinapatay nila ako, ano tawag sa kanila? Di kriminal sila. So kung kriminal sila, dapat ba natakutin ko sila? Naman. Kriminal nga eh. Oh, kalinaw-linaw eh. Oh, di ba? Oh, ganyan lang naman ipaliwanag yan eh. Diyos mio. Ipapapatay ka, di kriminal yan. Oh, si Pangulong Duterte, tinakot yung mga kriminal na impeach, nakulong si Pangulong Duterte for threatening. Ito bang ICC issue niya? Dahil tinreten niya etong mga kriminal, no. Kaya siya may ICC dahil ginawan siya ng istorya tungkol sa extrajudicial killing na alam naman ng buong mundo na hindi totoo, pero dahil tarantado presidente natin, nakipagkasundo sa mga komunista, o kaya yan, nandiyan si Pangulong Duterte. Kinakahiya ba natin si Pangulong Duterte for being in the ICC? No. Actually, mas lalo pa nga natin siyang in-honor and in-worship eh. Tama? O, ito si Bongbong. O, sa tingin ba ninyo, if something happens to Bongbong today, wag naman sana. Wag naman sana may mangyari sa kanyang masama. O, do you think i-honor i-celebrate siya ng mga Pilipino? Punta magse-celebrate talaga mga Pilipino, palagay ko. Oh, but hindi magse-celebrate dahil sa isang magaling na pinuno ang nawala. Magse-celebrate dahil, hay, salamat, tapos na paghihirap ng Pilipinas. Kaya na yan lang naman nagpapahirap sa atin. Dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo. When the President learned the statement of the Vice President back then, what was his instructions to NBI, if there was any? At the time, ay pagpaumanhin, wala pa po ako dito sa posisyon. But alam po natin na ito po ay hindi po ipinagsabalingwala, hindi binaliwala ng Pangulo at talaga pong ito ay sinabi niya sa kanyang statement na ito po ay hindi dapat na tinutulugan, hindi po ito dapat na dapat itong seryosohin. Itong ginawa ng Vice Presidente ay dapat na siniseryoso. Bilang Pangulo, kailangan po lang din siyang maprotektahan, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa bansa natin. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, Yusek. Ma'am, in relation to that po, the defense panel and former presidential legal counsel Sal Panelo said no evidence daw po of grave threat kay President Marcos, FL, and ex-House Speaker Romualdez because the utterances made by VP Sara is hypothetical and conditional. So how does the palace react to this? Even the President himself last year considered it before as a mere threat. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip. Hindi nga gawa ang isip. Pero ang konteksto, hindi naman niya sinabi right there and then na kumontak ako ng papatay sa kanila. Ang konteksto ng issue na yan, o yung buong konteksto nung statement na yan is, if something happens to me, pag pinapatay nila ako, kumausap na ako ng tao. Asawa ko, pwedeng asawa niya. Pwedeng mga kapatid niya. Di ba? O pwedeng anak niya. Kapag may nangyari sa akin, pagiganti mo ako. Pag pinatay nila ako, patay mo rin sila. May threat doon? Wala, kasi pag pinatay nila ako. Andar. Alam niyo,
Kami nga mga vlogger, nuknukan ng dami ng death threat sa amin eh. Pero alam ko kung anong mga death threat yung siseryosohin ko. Halimbawa, may nag-comment sa akin dito o kaya mga post ko sa social media. Sabi nila sa akin, huwag ka magpakita, babaraling ka namin. Na ano ba ako doon? Kinabahan ba ako doon? Hindi. Ganito kasi yan. Kung may masamang gagawin sa'yo, gagawin nila yan without even saying it. Oh, ang mga kriminal ganyan. Magpapaalam pa ba yan sa'yo? Pag ikaw umalis ng bahay mo, nanakawan namin bahay mo. Wala naman sigurong magnanakaw ng mag-apaalam pa o kaya mag-aabiso beforehand. Hindi ba? Oh, kung gagawin yan, gagawin na lang yan. Ang dami ko natatanggap na ganyan. Oh, wag tayo magpapangita. Pag nakita kita, yari ka sa akin. Ito si Boss Dada, dapat to. Tinutumba na to, isang bala lang to. Si Boss Dada, ganito. Pakarami kong mga kung ano-anong bashing and death threat. Diyan. Siniseryoso ko? Hindi. Bakit? Tangin na. Lahat dyan, puros talk shit lang yan. Lahat dyan, puros matatapang lang yan sa keyboard. Matatapang lang yan sa mga social media mga yan. Pero pag nakita ko ng mga in person, maniwala ka, maiihi sa salawal yung mga yan. Oo, mga bossing. Sabi nga nung nung nasa Hong Kong ako, may nagtanong sa akin, boss, paano nyo pinoprotektahan yung sarili ninyo? Sabi ko, dasal. Yun lang, dasal. Pinasok ko man to eh. Pinasok ko tong trabaho na ito. O itong advokasya na to, pinasok ko. Alam ko na delikado. O natatakot ba ako? Something might happen to me. Kasama to eh. Package deal to. Hindi naman pwedeng. Hindi ka naman katulad ni Bongbong Marcos na naging presidente tas ayaw magtrabaho, di ba? Gusto lang maging presidente, yung trabaho ng presidente, ayaw. Hindi naman ako ganun. Pumasok ako sa trabaho na ito na bagamat napakadelikado, pero alam kong napaka-importante ng role na gagampanan ko sa komunidad natin. Tinanggap ko na yun. Mamatay ako bukas, ganun talaga buhay. Mamatay ako sa Makalawa, ganun talaga. Bakit? Kasi nga, yun yung risk ng trabaho natin eh. So, sabihin nito, papapatay kita, lagot ka sa akin. Seryosohin ko yan? Hindi. Saan ko na seryosohin yan pag nandiyan na yan sa harapan ko? Pag nandiyan na yan sa harapan ko, nakatutok na yung baril, magmamakaawa ko. Baka sakaling, hindi niya ako patayin. So I will deal with that pagka nandiyan na. But kung mga salita pa lang yan, baliwala yan. Ako, normal na tao ako eh. Si Bongbong Marcos, putang ina, matitreatin yung buhay mo. Sandamuka lang security mo. Buong polis at sundalo nakabantay sa'yo. Matatakot ka sa buhay mo. Una-una sa lahat, natatakot ka sa buhay mo. Bakit may mga threat sa buhay mo? Siguro, hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Kung hindi ka nagtatrabaho ng maayos, anong dapat mong gawin? Dapat mong gawin, magtrabaho ka ng maayos. Di ba? Gago ka pala eh. Hindi po ito antasya. Sinabi ko ito at mismo si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi. Wala naman talaga siyang pinasinungalingan eh. Kaya nagtataka ako bakit pinresintan nila ebidensya na yan. Hindi siya nagsinungaling. Sinabi nga niya, no joke. Something happens to me. If they kill me, I ask someone to kill them too. So ano masama sa sinabi ko? Maghihiganti lang naman ako pag may nangyari sa akin masama. At the end of the day, hindi nyo kayang i-twist yung ibig sabihin, yung meaning nung sinabi ni Inday Sara. Yes, there is a threat. Wala namang nagsasabi na walang threat eh. Pero is it a direct threat? No. It's a conditional threat. Yun yung pag-uusapan dito. Kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalo-lalo na sa mga abogado, nandiyan po nakasaad sa revised penal Hindi ka naman abogado eh. Sa kaso ng Kaliwag. Sinasabi pa siya, alam daw ng mga abogado. Hindi ka naman abogado. Abogado ka ba? Kung abogado ka man, baka sa papel lang yan. Pero sa kilos, salita at gawa, kilos na gawa pa. Sa kilos, sa salita at sa yung utak, wala kami nakikitang ni hint na abogado ka. Nakita namin palengkera ka ganyan. Bastos ka, yun lang. Versus people. Akin na rin pong babasahin. Kaluwag versus people ruled that in grave threats, the wrong threatened which amounts to a crime may or may not be accompanied by a condition. Hence, under Article 282, there are two forms of committing grave threats. First, when the implication of the threat upon the person, honor, or property or the family of a person is coupled with condition. And second, when the alleged threatening act or remark is not subject to a condition. So, ang grave threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat Yan na naman eh.
Sinabi mo na nga kanina, hindi kayo magbibigay ng statement eh. Tapos magbibigay ka ng, ng statement tungkol sa cross-examination. Paano ka maniniwala sa ganito? Sasabihin pa, alam ng mga abogado yan. Kasimple-simple, kinokontradict mo yung sarili mo. Hindi kayo magbibigay ng assessment. Tapos ngayon, sasabihin mo, naisiwalat kahapon sa cross-examination. Tangina ka, hindi ka naman spokesperson ng impeachment trial ni Inday Sara. Gago talaga eh. Tangina to sa Claire Castro na to. Wala talaga pag-asa to. Oh, wala na pag-asa. But anyways, yung pagdating dyan sa conditional, non-conditional, pagdating dyan sa bagay na yan, wala pa kasing ruling ang Supreme Court. So wala pang jurisprudence yan. Oh, it's up for debate. Oh, and ayun na nga, since it's up for debate, you have your opinion about it. Some people or other people has opinion about it. No, so pag-uusapan na yan dyan. Basta ako, naniniwala ako na ang ginawa na threat ni Inday Sara is not a direct threat. Yung ginawang threat ni Inday Sara is also, kumbaga, ang pinaguhugutan niya is yung current na issue na nangyayari at yung tanong sa kanya na hindi ka ba natatakot sa buhay mo. O, doon umikot yun eh. Hindi naman niya sinabi out of the blue. Bigla siyang tumayo sa podium at sinabi niya na, pag namatay ako, papapatay ko rin. O, may kinontract na akong assassin para patayin sila. Wala naman ganun. Tinanong siya tungkol sa kanyang safety at sinabi niya, hindi ako natatakot sa safety ko. And if something happens to me, no joke, I ask someone to do the same to them. Lalong-lalo na kung sila may kagagawan para mamatay ako. I talk to someone already. And I ask that person not to stop until may paghiganti mo ako. It's actually not a threat. It's a kumbaga, parang nga lang siyang kwento. Kwento mo yan, tama ka dyan. Magaling ka dyan, kwento mo yan eh. Di ba? I mean, ganun tayo kabobo para lahat na lang ng mga bagay, siniseryoso natin. Tangina niyan. Wala na talagang pag-asa bayan natin Pilipinas kapag kaganyan tayo ng ganyan. Diyos ko po.